Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Kakapasok lang sa isang building company ng dalagang si Meridose. Mag-a-apply kasi siya ng araw na yon, kasabay din ng ilan pang mga mag-a-apply din. Ito na talaga, Lord. Ikaw na po ang bahala sa akin. Nawa po ay ibigay mo na sa akin ang pagkakataong ito. Matagal ko na po talaga itong pangarap, ang makapasok sa kumpanyang to. Pabulong na dasal niya habang nakatayo sa harap ng elevator. Pagkabukas ng pinto ng elevator ay hindi pa man siya makakapasok ay naunahan siya ng mga kasabayan niyang mag-a-apply din ng mga oras sa iyon. May 4 na babaeng nauna sa loob ng elevator at nang makapasok na siya sa loob ay napansin niyang tumatakbo papalapit sa kanila ang isang matandang janitress. May dala itong basurahan at walis. Manang, bilisan niyo po. Sumabay na po kayo. Magalang na sambit niya. Kinuha pa ni Meridose ang hawak na matandang babae ng walis at dustpan. Aakyat din ito sa ika-5 palapag ng building, kung saan naroon ang opisina ng CEO ng kumpanya. Marami salamat, Iha. Maglilinis din ako sa taas ngayon. Mabuti na nga lang at nahabol kong elevator. Nakangiting wika nito. Ngunit napansin ni Meridose ang nagsitakipan ng ilong ang 5 babae na nasa likuran nila. Ano ba yan? Bakit naisipan pang mag-elevator? Ala naman sigurong kulob. Ang baho tuloy. Reklamo ng isa. Oo nga. Bagong ligo at kakapabango ko lang ng damit ko. Bida-bida kasi yung isa dyan. Manang, may hagdan naman po, di ba? Sana doon ka na lang dumaan. Mataray na reklamo ng isa pa. Dinala mo pa talaga yung basurahan dito sa loob? Makapag-spray nga ng face mask? Dagdag pa ng isa. Pasensya na mga Iha, nagmamadali kasi ako. Kailangan ako maglinis sa taas bago dumating ang CEO. Alam niyo naman matanda na ako para umakyat gamit ang hagdan. Mapagkumbabang sagot na matanda. Yun na nga eh. Alam niyo nang matanda na kayo, bakit nagtsatsaga kayo magtrabaho dito? Dapat sa inyo na sa bahay na, nakahiga at nagpapahilot ng katawan sa mga apo nyo. Pabiro nito na sabay tawanan ng mga kasama. Ano ba kayo? Kasya pa naman tayo lahat sa elevator. Hindi nyo dapat giniganyan ang mas matanda sa inyo. Manang, hayaan nyo na lang po sila. Ihahatid ko na po kayo sa pupuntahan nyo. Magalang na wika niya sa matanda. Naiinis naman lalo ang mga kasabay nilang babae sa elevator at imbis na maisip nilang mali sila sa inasal nila ay nagalit pa ang mga ito kay Meridose. Kung hindi ka naman kasi nagbida-bidang papasuki si Manang, di hindi sana mabaw sa loob. Isa pa, wala namang sa mga sinabi namin. Siyempre dapat isipin din ng mga janitor o janitress na bago sila makisabay sa elevator ay dapat maisip nilang nag-prepare din tayo, naligo, nag-ayos, nagpabango para sa interview. Kahit naman siguro ikaw nag-ayos, no? Pangangatwiran ng isa. Huwag na kayong magtalo mga Iha. Ako na lang ang lalabas. Ihinto niyo ako sa 3 palapag at gagamit na lamang ako ng hagdan. Pasensya na talaga sa inyo, malungkot na sabi na matanda. Mabuti naman kung ganon. Sige, pipindutin ko na para sa'yo, Manang. Maraming salamat sa pag-unawa ha. Aning nito. Nang huminto nga ang elevator sa 3 palapag, lumabas ng malungkot ang matandang janitress. Ngunit hindi ito matiis si Meridose. Naaawa siya sa matandang babae. Kaya naman sumunod din siya sa labas at sinabayan na lamang niya ang matandang babae sa pag-akyat ng hagdan. Tinulungan niya ito sa mga dala-dala nito. Kahit alam niyang posibleng malate siya sa nakatakdang oras ang interview ng sekretary ng CEO, ay mas pinili pa rin niyang tulungan ang matandang babae. Inalalayan niya ito sa pag-akyat habang bitbit ang mabigat-bigating basurahan at walis sa matandang janitress. Napansin niyang nahihirapan nga itong humakbang pa dahil sa katandaan, kaya nagkusa na siyang buhatin ito sa likod niya. Buhatin ko na po kayo, alok niya sa nahihirapang matanda. Ay naku Iha, wag na, kaya ko pa namang humakbang. Nakangiting pagtanggi nito.
ayos lang po sa akin. Sige na po, payagan niyo na po akong pasanin kayo sa likod. Mabaho ako. Isa pa, dala mo na nga lahat ng dala-dala ko eh. Sigurado ka bang ayos lang talaga sa'yo? Medyo mabigat ako, iha. Ani nito sa dalaga. Hay naku manang, laking probinsya po ako. Kahit ilang kilo pa buhatin ko, kayang-kaya. Kaya, para bumilis tayo, buhatin ko na po kayo. Sige, makulit kang bata eh. Maraming salamat sa tulong. Nakangiting sumampas sa likuran si Mary Rose, ang matandang babae. Pagkaakyat nila sa ikalimang palapag ay nakita sila ng 5 babae na uminsulto at tumaboy sa matandang babae sa elevator. Nagtatawanan ang mga ito sa nasaksihan nila. Hindi na nga lang ito pinansin ni Mary Rose at ng matandang janitress. Nagpaalam naman ang matanda kay Mary Rose at nagpasalamat sa pagtulong nito. Nagtungo na ito sa loob ng opisina ng CEO para maglinis. Samantala, pinahanda na ng sekretarya ang mga aplikanteng mag-a-apply. Ang iba ay muling nag-ayos sa muka at kasuotan sa harap ng salamin. Nagpabango at huminga ng malalim. Panghuli sa mga tatawagi si Mary Rose para sa gagawing job interview. Nagyabang pa ang mga babae sa kanya dahil bukod tangi si Mary Rose lang ang may gusot-gusot na damit at hindi nakapagpabango o nag-ayos man lang na muka. Hay, ano ba yan? Kumapit ata sa damit mong amoy na matandang janitress na yon? At tignan mo nga yung sarili mo sa salamin. Mag-ayos ka man lang. Hindi ito interview para sa 4-piece. Hay, nakakahiya. Pangiinsulto nito kay Mary Rose. Oo nga, pero di bale, sure naman hindi yan makakapasa sa interview. Physical appearance palang bagsak na. Plus, parang walang proper hygiene. Tumatawang sabi naman ng isa. Hilig kasi magpakabayani eh. Wala namang maitutulong sa kanya matandang janitress sa yun. Good luck na lang sa'yo, probinsya girl. Dagdag pa ng isang babae. Kahit kaano pa kaiinsulto ang mga sinabi ng mga ito ay nagkibit balikat na lamang si Mary Rose. Hindi niya ito pinansin at muling pumikit at nanalangin. Lord, kayo na po talaga ang bahala. Kung hindi po para sa akin ang trabahong ito, masaya akong tatanggapin umuwi. Pero nawa Lord, ibigay niyo na po. Pabulong na panalangin niya habang nakapikit. Maya-maya pa, nagsimulang tumawag ng mga aplikante ang sekretary ng CEO. Naramdaman ng lahat ang kaba, lalo na si Mary Rose. Makalipas lang ang 1 minutong interview ay lumabas na rin ang unang babae na nanlait sa kanila. At sa matandang babaeng janitress, baka sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Hindi na nito sinabi pa sa mga susunod na aplikante kung ano ang nangyari sa kanya sa loob. Sumunod na tinawag ang pangalawang babae, ngunit ganun din ang resulta. Lumabas itong punong-puno ng kahihiyan at dismaya sa sarili. Nagmamadali itong iniwan ang building. Nagpatuloy ang pagtawag hanggang sa ika-4 at ika-5 babae. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay ganun din ang ekspresyon ng mukha nila. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa na para bang gusto na lang magpalamon sa lupa. Hindi sila makatingin kay Mary Rose. Ano nangyari sa mga yun? Ano ba yan? Lalo tuloy akong kinakabahan. Parang asungit ata na nang i-interview. Good luck na lang talaga, self. Tiwala lang. Lakasan mo loob mo. Ipapasa natin to. Pagpapanatag niya sa sarili. Nang sa wakas ay tatawagin na si Mary Rose ang sekretary, ay nangangatog pa siyang tumayo sa kinauupuan niya. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya habang papalapit sa pinto ng opisina ng CEO. Nang makapasok ay naroon sa unang table ang sekretary ng CEO. Sa kwartong salamin naman ay makikita ang office ng CEO. Naroon nakatalikod ang CEO. Nang makaupo ay nagsimulang interviewin siya. Nauutal-utal pa siya sa mga sagot niya sa mga itinatanong sa kanya na sekretarya. Pero pinakinggan pa rin siya nito. Nakikinig naman mula sa loob ang CEO.
Maraming salamat sa sagot. Makakapasok ka na sa loob ng kwarto ng CEO. Nakangiting anyaya nito kay Mary Rose. Po? Teka, sa loob po ng kwarto ng CEO? Pasado na po ako agad? Ang bilis ata. Pinapatawag kasi kayo sa loob ng CEO. Sige na, pumasok ka na. Mukhang para sa iyo ang opportunity na ito. Salamat naman po kung ganun nga. Pero sigurado po ba kayo na ako talaga ang gusto makausap ng CEO? Nakangiting tumangulang ang sekretarya sa kanya at muling itinuro ang pinto ng kwarto ng CEO. Pagkapasok niya sa pinto ay muling nakaramdam siya ng kaba. Dahan-dahan sa kanyang humarap ang nakatalikod na CEO. Nagulat siya na makilala niya ang mismong CEO. Kamusta ka, Iha? Nakangiting pagbati nito sa dalagang hindi pa rin lubos akalaing kilala siya nito. Manang? Nako, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakilala, ma'am. Kinakabahang napaluhod pa sa kahihiyan si Mary Rose. Iha, Mary Rose, tama? Huwag mong gawin yan. Hindi ka dapat mahiya sa kabutihang pinakita mo sa akin. Pasensya ka na kung kinailangan ko magpanggap bilang janitress. Kailangan kong gawin yun para subukin ang ugali at pagkatao ng mga ipapasok ko sa kumpanya ko. At napahanga mo ako sa katatagan, pagtatanggol mo sa akin at kabutihang ipinakita. Ngayon, ikaw ay tinatanggap kong bagong magiging personal secretary. Congratulations, Miss Mary Rose Villanueva. Nakangiting pagbati muli na CEO sa kanya. Maraming salamat po. Hindi pa rin po talaga ako makapaniwala, ma'am. Maraming salamat din po, Lord, sa pagtupad mo sa kahilingan ko. Naiiyak na tuwang-tuwa niyang wika. Natatawa din sa kanya ang CEO at ipinakita sa kanya ang kuha ng CCTV kung saan makikita ang mga magagandang kilos at pagiging mapanalangin sa Diyos. Nahihiyaman siyang panoorin ang sarili sa laptop ng CEO, ngunit sinabi niyang turo ng kanyang mga magulang na maging positibo at mapagdasal at maniwala sa himala ng Diyos. Unti-unti nang natutupad ni Mary Rose ang kanyang pangarap sa tulong ng CEO. Naging personal assistant siya ng CEO kasama sa kahit saang business travel. Nakapagsimulang makaipon at makapagpatayo ng bahay. Binilhan rin niya ang kanyang magulang sa probinsya nila ng mga alagang kalabaw, kambing, baka at bumili rin ng lupa na sasakahan ng kanyang ama. Binilhan niya rin ang kanyang ina ng washing machine at dryer at iba pang mga appliances sa bahay. Dahil sa kabutihan loob at malakas na pananampalataya ni Mary Rose sa Diyos, ay naging magandang halimbawa siya sa mga empleyado ng kumpanya, maging na mga nakakakilala sa kanya sa kanilang probinsya. Isang araw, nang muling mag-hire ng mga bagong aplikante ang kumpanya, muling sumubok ang 5 babaeng noon ay nag-insulto at nanlait sa kanila na matandang janitress na isa palang CEO na mismong kumapit. Laking gulat ng mga ito na makilala ang pangalan ni Mary Rose na isa sa mga nirerespetong head manager at kaibigan ng CEO. Nahihiyaman sila ay sinubukan pa rin silang kausapin ni Mary Rose at binigyan sila ng pagkakataon na makapasok sa kumpanya. Natutunan nilang maging magalang at maging mabuting tao sa bawat araw ng kanilang buhay. Hinangaan ng 5 babae na ito si Mary Rose at kung minsan ay humihingi sila ng advice kay Mary Rose. Mula noon, hindi na simpleng empleyado si Mary Rose sa kumpanya. Unti-unti siyang naging sandigan ng mga katrabaho, huwaran ng kabaitan at simbolo ng pag-asa para sa mga taong minsang nawalan na ng tiwala sa sarili. Si CEO Castillejo naman na minsang nagkubli bilang matandang janitress ay lalo pang humanga kay Mary Rose. Sa bawat buwan at taon na lumilipas, nakita niya ang dalaga bilang hindi lamang isang mahusay na empleyado, kundi isang anak na itinadhana ng pagkakataon upang dumating sa kanyang buhay. Hindi dahil sa galing, hindi dahil sa talino, kundi dahil sa puso. At nang dumating ang araw na muling nag-apply ang 5 babaeng minsang lumait, hindi na sila ang dating palaban at mayayapang. Ngayon sila ay takot,
mahiyain at halos hindi makatingin sa sino man. Ngunit kung sino pa ang tinawag nilang probinsyana, siya pa ang nag-abot ng kamay sa kanila. Hindi sila tinuligsa, hindi sila pinahiya, hindi sila ikinumpara. Tumango lamang si Mary Rose at sinabing, "Kung nagbago kayo, may lugar kayo rito." At doon sila tuluyang napaluha sapagkat ang kabutihang ipinakita sa kanila ay higit pa sa anuman. Sa paglipas ng panahon, ang dati nilang panlilibak ay napalitan ng paghanga. Ang dating pagkutya ay napalitan ng pagrespeto. At ang dating nilang pagmamaliit kay Mary Rose ay napalitan ng taus-pusong pasasalamat. At sa mata ng buong kumpanya, naging malinaw ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ganda, yaman o talino, kundi sa kabutihang hindi kayang pantayan ng kahit anong posisyon o titulo. Sa wakas, natupad ni Mary Rose ang pangarap na minsan ay ipinangako niya sa Diyos sa harap ng elevator. Hindi lang trabaho, hindi lang magandang kinabukasan, kundi ang pagkakataong maging liwanag sa mga taong minsan ay nanghina at nagkamali. At sa puso ng CEO at ng lahat ng nakakakilala sa kanya, iisa ang tawag sa kanya. Mary Rose Villanueva, ang dalagang may pusong hindi nabubura ng kahirapan at kabutihang hindi kayang pantayan ng panahon. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!